Stage number 10 coming your way here in Ronda Pilipinas 2013. Ito po ang ating team time trial. It's going to be a very short one. Just about 82 kilometers. Una sa lahat Froy, pag-usapan muna natin yung mga ibang mga teams na makikita natin na mauna na. Well, of course, yung nahuhuli sa standings, yun ang unang pakakawalan dito sa team time trial. At ito ay pangunahan ng Ilocos team na siyang nasa dulo ng ating listahan. At syempre magkakaroon tayo ng pagitan ng 5 minuto bago mag-umpisa yung susunod na team. At explain mo naman natin sa mga nanonood sa atin, syempre mag-aabot pa, may posibilidad ba na mag-abot itong dalawang teams pagkatapos nung ating pag-umpisa? Well, considering na maikli yung ruta, 80 kilometers at 5 minutes ang gap, at hindi naman nagkakalayo-layo habang pinapakawalan itong team ng NCR kasunod ng Ilocos team, hindi naman nagkakalayo-layo ang lakas itong ating mga team. Kaya sa tansya ko ay hindi magkakaabutan. And Froy, maybe you'd like to explain also to the viewers, yung mga nakikita natin kanina, yung koponan ng Ilocos, 5 na lang sila. Yun na nga, dahil sa hindi inaasahan pag-aayaw ng ibang mga miyembro ng koponan, may mga team tayo na naiwanan na lang ng mga 5, 6, 7 miyembro. Ito katulad dito, 6 na lang sila. Totoo yun. Kaya nga, makikita natin, mathematical lang na kalkulasyon, talo ng 8 makina, 8 engines, yung 7, 6, at saka 5. Ito halos kompleto yung team na to. Ito ang cycle line Butuan. At dito sa team time trial, Anthony, importante rito yung lumalabas talaga yung teamwork. Diyan mo makikita yung matagal nang magkakasama. Kung paano sila kahusay, kakinis, kasmooth, magpalitan ng trangko, maghatakan, magdala, at kung paano sila mag-intayan kung kinakailangan. Masasabi mo ba na may advantage yung mga veterano sa ganitong klaseng sitwasyon? It looks like, kasi kung habang mas matagal kayo magkakasama, kilala mo yung mga kakampi mo, alam mo kung ano yung kakayahan niya, alam mo kung paano siya dumiskarte, at alam mo kung paano mo dadalhin yung trangko. At yan po, mag-upisa po tayo rito sa Vigan. Ang ating tapos po ay sa Lawag City. It's a very, very short stage. At ngayon, makikita po natin ang ating mga race leaders in just a little bit para sa kanilang team trial. At of course, dito tayo sa ating top 5 teams. Ang number 5, itong B-Mobile. Pero 6 na lang sila. Nakakalungkot nga. At isa sa mga nawala sa kanila, si Rindole, na kung tutusin, isa sa kanilang main engine. At susundan muna natin sila ng bahagya. Makikita natin na medyo magulo ang pagsisimula nitong team B-Mobile. Unti-unti, nabubuo na yung kanilang linya. Makikita mo kung synchronize ang kanilang pagpadyak. Makikita mo na hindi pare-pareho ang layo ng bawat isa. So obviously, you want to have a more compact unit. Right. At makikita mo kung smooth ang transition ng bawat isa sa kanilang pagpapalitan ng trangko. Ito, kompletong team. Road Bike Philippines. This is one of the team to beat. Nandito yung defending champion. Kompleto sila. At sa umpisa pa lang makikita mo. Yan ang sinasabi mong coordination. Maganda kaagad ang pagkakalinya sa kalsada. Maganda ang padyak. Malinis ang agwat-agwat. At ang nagdadala ng trangko, sino pa ba kundi si Alpi Catalan. Balikan na naman natin ang ating starting area. Another complete team here, just about ready to start. Well, in my book,
Itong team na to ang isa sa mga inaasahan natin na magpapakita rito sa Team Time Trial. Bakit kamo? Well, considering nandito si Santi Barnechea, si Lloyd Lucien Reynante, si Dante Cagas, si George Oconer, at maging yung kanilang 8th man sa katauhan nitong dating mountain bike champion na si Eusebio Coñones. Mahuhulaan natin na magiging maganda ang time na isasubmit itong team na to. So umpisa pa lang makikita natin maganda ang sabay-sabay na pagpadyak, malinis ang kanilang linya, at kitang-kita na maganda ang transition ng team. Babalikan naman natin ang susunod na mag-umpisa. At sila, kulang na ng dalawa. Well, it's unfortunate, ano? Dito sa team ng LPGMA American Vinyl. Nabawasan sila ng dalawang malalakas na makina. Ito si Rudy Roque, particularly. At titingnan natin kung makakaya ni Iris Valenzuela at ni Chris Joven na dali ng kanilang team minus the very prominent Rudy Roque. Siyempre, susubukan gawin ni Irish lahat ng kanyang makakaya. At tutulungan din siya ng kanyang mga kakampi para ma-maintain yung kanyang lead. At siyempre, katulad nga na nakikita natin ngayon sa ating screens, wearing that red jersey. Makikita natin na maganda rin ang transition dito ng team na to. At mukhang maganda naman ang kanilang panimula. And here we have Team PLDT Spider. These are the young guns. At for the first time, masusubukan natin kung talagang maibubuga itong mga bata na to against yung mga seasoned veterans. Mataas ang expectation ng mga tao dito sa team na ito dahil unang-una, puro kabataan. Pangalawa, doon sa mga nakaraang lap, nakikita natin ang coordination, nakikita natin ang teamwork, at nakikita natin ang disiplina nitong mga bata na to. Would you say that's extra pressure para sa kanila na magpakita ang gila sa araw na to? Of course, unang-una yung team nila nakikipaglaban sa team competition. Sila ngayon ang may hawak ng leadership sa team competition. Kaya added pressure sa kanila na ituloy nila yung kanilang kalamangan. Matignan natin yung coordination ng ating mga teams as we go through this stage number 10 ng Ronda Pilipinas 2013. Well, at this time, makikita natin na patuloy ang palitan ng trangko. At ngayon nga ay matama silang sinusundan ng kanilang team coach. Of course, itong team time trial, hindi naman ito ang porte ng B-Mobile. Malalakas yung mga rider nila sa maakyatan. Pero sa mga ganitong team time trial, makikita natin na hindi sila ganoon kabilis magdala ng truck ko. Lipat naman po tayo. Road Bike Philippines. Ito lagi paborito sa mga ganitong takbuhan sapagkat makikita natin 8 team members, pare-pareho ng lakas. Lahat may kakayahang magdala ng trangko at lahat may kakayahan na tumutok. Mark Galedo, Ronald Gorantes, Walda, Aquino, and of course, si Alpi Catalan. Anyone nitong 8 miyembro ng Road Bike Philippines kayang dalin ang trangko. At yan, nakikita natin yung kanilang transition. Malinis, maganda ang palitan. At dito ka naman hahanga dito sa team ng Philippine Navy. Parang isang guhit lang ang nakita natin na dinadala ng kanilang si Santi Barnechea. Good pace still being set here.
Maganda pa rin ang forma ng Philippine Navy hanggang sa mga sandaling ito. At ang nagdadala nga ng trangko ang kanilang si Santi Barnasea. Meanwhile, itong LPGMA American Vinyl, kanina pa, panay ang dala ng trangko, panay ang hatak nitong red jersey wearer natin na si Iris Valenzuela, pinipilit na makapagtala ng magandang time. Di ka ba nabibigla na ito si Irish ang naunguna sa kanila? Well, of course, itong si Iris dapat talaga magsumikap na ilapit man lang yung time kasi mapaapektuhan yung kanyang individual standing. A lot of times you'd like to be able to have your teammates, of course, picking up the slack and helping you out also. Ito yung pagkakataon na na-miss ni Irish yung kanyang kasama na si Rudy Roque na malaki sanang tulong para makapag-submit sila ng magandang time. Now we are watching the Young Guns. At dito nga makikita natin na Tignan naman natin yung action dito sa ating finish line. As we pick up the action, ito yung mga unang teams na nag-umpisa. Well, it started out with just 5. Wow. And we have a spill. Dalawa sila. grabe, lumusot hanggang sa kabila ng bakod yung isang siklista natin ng NCR. Hindi nga natin makita kung sino siya dahil right now, still not on your screens. Ayan, papasok na siya ngayon. Number 86, ito si Gregorio Bergoño. At inutusan siya ng ating technical director na tapusin ang lap at tumawid ng finish line. Let's watch it here on the replay. Kita mo, tuloy-tuloy siya. Bang! Doon sa ating A-board. Nagipit masyado itong si Bergoño doon sa kurbada bago dumating sa finish line. At bago niya nalaman, hindi na niya kayang iiliko. Sumalpok siya at kasama yung isa pa niyang ka-teammate, number 87, itong si Aris Ramento. Pareho silang sumemplang. Buti na lang. Muling bumangon itong ating si Bergoño. Kita naman natin si Aris walang ka-problema, nakatayo. Sumakay kaagad sa kanyang bisikleta at tinuloy yung kanyang pagtatapos. And now we have some more teams coming in. Now we see everybody applying the brakes in the bend. And some more finishers ito. Another team coming in. Diyan mo makikita ang mahusay sa bike handling. Pagdating sa mga ganyang kipot na kipot at masyadong sikong liko. Yung tamang timpla ng liko at tamang timpla ng preno. Ito ngayon nakikita natin yung mga naunang nag-umpisa ng ating stage number 10. Nandito na po sa Lawag. Mabilis na dating ng Team Tarlac. More teams making their way. Go ahead. Muntik pang abutan ng Team Tarlac. Actually, inabutan ng Team Tarlac yung ibang miyembro ng Team Y101 pagtawid dito sa finish line. And more riders coming around that bend. That's Marvin Topic. Balikan muna natin yung mga ibang mga leaders natin na nasa kalye pa, on their way to Lawag. Pinipilit nitong Team B-Mobile na makatapos na maiksi ang oras dito sa lap na ito. We see pace that they're setting. Go ahead. Yeah, we see number 32, Ray Martin, taking up the lead. And now it's number 38, Anthony Miranda. Kita mo nga yung kanilang transition. And still making their trek all the way here to the end of our stage number 10 sa Lawag. It looks like the team is slowing down as
they approach the finish line. Lipat tayo ng team. Well, nakikita natin na masigla pa itong Road Bike Philippines. Mabilis ang dalahan ng trangko. Ito binabanggit mo na sa umpisa pa lang yung coordination at kita mo coordinated itong team na galing sa Road Bike Philippines. Well, with guys like itong si Alfie Catalan and si Ronald Gorantes plus itong si Erickson Obosa, you could expect yung mga ganitong team na mag-submit at maggawa ng magandang time. At nasa Ilocos Sur na po tayo. Well, you could see maganda yung palitan nila ng trangko, unti-unting pumupunta sa likod, yung naunang nagdadala, yan ang team ng Philippine Navy. Habang papalapit, pabilis na pabilis, pero patuloy at maganda ang kanilang linya. This time it's O'Connor. Yung nga yung sinasabi mo, napaka-importante talaga ng teamwork dito sa stage number 10. Red jersey winner, actually wearer, papasok dito sa Kabugaw. Well, as usual, patuloy itong si Iris Valenzuela sa pangunguna dito sa team ng LPGMA. At pilit niya talagang hinahatak itong grupo na ito papalapit na sa finish line. Anim na lang sila natitira pero pinakikita ng 6 na miyembro ng American Vinyl LPGMA na pipilitin pa rin nila na ipanalo itong lap na ito. At syempre, importante yun para sa kanilang teammate. On your screens right now, wearing that red jersey to maintain that lead of his. At makikita natin na sa team na ito, pinakamaraming hatak, ito ngang walang iba kundi si Iris Valenzuela. At lumipat naman po tayo ng team. Maganda ang linya. Maganda ang palitan. Maganda ang transition. At maganda ang forma nitong PLDT Spider team. So far, impressed ka ba doon sa pinakikita ng mga bata? Well, at this point, napaka-impressive na ipinakikita nitong mga bata na to dahil for such a short time ng pagsasama, makikita mo na kung paano kadisiplinado at kung paano kaganda ang ginagawang takbo nitong team na ito against yung mga grizzled veteran natin. What a rousing welcome we have here sa Lawag. At dito nga makikita natin ang pagliko nitong team ng B-Mobile. Kita mo, pati sila nahihirapan doon sa ating pagliko rito, sa ating finish line. Pero importante na makuha nila yung kurbada na yun para makapag-submit ng magandang time. Kita natin ang Road Bike Philippines na pumasok. Pagod na pagod. Ito si Alfie Catalan na obviously siya nagdala ng trangko nung mga huling parte ng karera. Kita mo, handang-handa talaga yung mga kaibigan natin sa Lawag para sa pagdating ng Ronda Pilipinas 2013. Wow. Can you see that? Ang team ng Navy Standard Insurance halos sabay-sabay isang buo tumawid ng finish line. At nilampasan pa nila yung ibang miyembro ng Team B-Mobile. Yan po yung Ilocos Norte Capital. As we see more of the cyclists coming in together with Irish. Well, tatlo lang naman talaga ang kailangan tumapos para makuha yung team time. In that particular case, makikita natin na tatlong miyembro
ng LPGMA American Vinyl na tumapos sa pangunguna ni Iris Valenzuela. And there goes the PLDT Spider team. May na-capture ang PLDT. Makikita natin na mas nalampasan pa nila yung mga struggler ng team LPGMA. And now more of the cyclists finishing their race. Now all the teams have finished. At yan po, tuwan-tuwa po yung mga ating kaibigan at opisyales. Tapos na po yung ating stage number 10 at malalaman po natin kung sino yung mga ating nagwagi. Iniintay na lang natin ang mga oras na naisubmit ng bawat teams para malaman natin ang mga nanalo dito sa lap na ito. At this point, habang inaantay nga natin yun, syempre, nag-usap-usap na yung mga teams together with the respective coaches. And we have the results. In third place dito sa araw na to with a time of 1 hour 45 minutes and 18 seconds, Road Bike Philippines. And every member of the team gets a respective medal. Binanggit nga naman ni Froy, one of the favorites ang Road Bike Philippines dito sa stage na to dahil sa kanilang coordination. At hindi tayo binigo ng Team Road Bike. At itong tao na to, itong rider na to, si Alfie Catalan, siyang isa sa mga nagdala. Ngayon naman po ang ating second placer sa araw na to, stage number 10 with the time of 1 hour 45 minutes flat, itong PLDT Spider. At tulad na inaasahan natin, itong PLDT Spider, marami silang tinalo ng mga teams na prominente. Road Bike, B-Mobile, at yung iba pang team. Puro kabataan itong team na to at inaasahan natin na patuloy silang magtatamo ng mga tagumpay sa mga susunod na lap. Pero ito naman ang ating nagwagi sa araw na to in first position with a time of 1 hour 43 minutes point 45, so 45 seconds. Ito po ang Philippine Navy Standard Insurance. Teamwork, coordination, leadership, lahat yan mayroon ng Philippine Navy. Kaya hindi katakataka na sila ang kumuha ng lap na ito. And then sinasabi mo, one of the favorites here once again, at they do have a podium finish. There are top 3 teams with their respective checks. At syempre pa, ang ating mga jersey wearers, si Ronald Duranza para sa MVP Yellow Sports Foundation yellow jersey. Ang Jimbei White natin, of course, itong si Iris Valenzuela ng American Vinyl LPGMA. Ang total blue jersey naman natin mapupunta kay Ronald Duranza ng PLDT Spider.
dito sa stage 10. Ang ating red LBC jersey wearer, walang iba kundi si Ronald Duranza. Well, dahil ito sa magandang finish ng kanilang team for this particular lap. Malaking bagay yon, and he does get the red jersey now over Irish. That's why he's smiling from ear to ear. Congratulations sa ating mga winners sa ating pag-umpisa bukas sa Stage 11. We will start from Pagudpud.